Shalom everyone! Kumusta na po ang bawat isa? Kumusta na po yung paghahagulhol at pagpapakumbaba po natin na si Jesus Christ is our Lord sa ating buhay? So kumusta na po ba ang ating pagtitiwala at pananampalataya na si Jesus Christ is our Lord sa ating buhay? So buong-buo na po ba yung pagtanggap po natin na si Jesus Christ is our Lord and Savior? So paulit-ulit lang po tayo pero kasi nakakapakahalaga ito sa ating pananampalataya at yung journey po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit paulit-ulit is namnamin po natin na talagang buong-buo yung pagtanggap natin na si Jesus Christ is our Lord in our life. Okay? So, kung buo na po yung pagtitiwala at pananampalataya po natin na si Jesus Christ is our Lord sa ating buhay, ay hindi lang po tayo doon hihinto, kundi alamin po natin kung ano yung pagkamakadiyos niya sa ating buhay. Kaya nga po, bakit tayo sinasabi po natin na siya ay Diyos sa ating buhay, pero yung iba, ang pagkakilala nila kay Jesus Christ is siya lamang ay tao at siya lamang po ay prophet at siya lang po ay nakakapaggawa ng miracle, pero sa atin is maniniwala po tayo na siya ay Panginoon. Kaya hindi lang po tayo hihinto doon kasi kung hindi po natin alam yan pero naniniwala po tayo ay makukonfuse po tayo sa ating pagbabasa at pagtitiwala sa journey po natin sa ating pananampalataya. Okay, so ngayon aalamin po natin na talaga napatunayan po natin na si Jesus Christ is our Lord and Savior. Kasi experience ko na po o yun. Buong-buo na yung pagtanggap ko na si Jesus Christ is my Lord and my Savior. And akala ko kayang-kaya ko na i-share at ipaliwanag yung pananampalataya ko about kay Jesus Christ. So one time, may kaibigan po ako na ang pinag-uusapan po namin is sino si Jesus Christ sa aming buhay. So natanong niya po ako, nasabi niya, ikaw ba, sino ba si Jesus Christ sa iyong buhay? So sabi ko, siya po ay ipinanganak, namuhay, nagministry po siya at pinatay, inilibing at nabuhay muli dahil sa ating kasalanan. Sabi naman niya, tama daw. So sabi niya, ano pa? So sabi ko, siya po ay Diyos. So sabi niya, ano mo nasabi na siya ay Diyos? So yung sagot ko naman, sabi ko, dahil sa kanyang pagmamahal, isinugo niya ang kanyang kakaisang anak at kung sino man po ang maniniwala po sa kanya ay mabibigyan po siya ng buhay na walang hanggan. Yun po yung John 3:16. So sabi niya, tama, pero hindi daw siya Diyos. So yung sabi naman niya kung bakit hindi daw siya Diyos, ang sinabi niya is siya ay panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Yun po yung sinabi niya at nakuha niya doon sa 1 Colossians 1:15. So nung nabasa ko po yun ng whole, sabi naman niya doon na si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sabi naman niya doon. So sabi ko sa kanya, tama naman yung sinabi ko. Kasi sabi niya doon sa first 1 Colossians 1:15 is si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita. So ibig sabihin si Panginoong Hesukristo ang larawan ng Diyos. So ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Huwag po lang natin kasi basahin ang isang linya or verse lang tapos yun po yung gagamitin po natin. Kundi basahin po natin yung whole para malaman po natin at maunawaan po natin kung ano yung sinasabi ng verse na yon or chapter na yon. So, yun po yung bakit ako nag-share ng aking experience or bakit ko po sinasabi na magbasa po tayo ng Biblia dahil marami po talagang nag-share ng about salita ng Panginoon na by verse lang pero tapos sasabihin na ganito, ganito, ganito yan, nagugulo na yung pananampalataya natin. Pero napakahalaga yung pagkatapos na natanggap po natin na si Jesus Christ is our Lord and Savior is alamin po natin yung pagkamakadiyos niya para alam po natin yung isasagot po natin, alam po natin yung journey po natin sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung alam na natin na talagang ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay is kahit ano pa ang basahin mo dyan, ano pa yung sasabihin po nila doon is diretso na yung pangunawa mo sa salita ng Panginoon na hindi ka na makikipag-argue kundi patuloy
yung pananampalataya mo at pagtitiwala mo at ang Panginoon lamang po yung aayos po sa kanila, sa kanilang pangunawa sa salita ng Panginoon na kung sino si Jesus Christ, na malinaw naman po sa ating Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay, na wala pong makakapunta sa Panginoon kung hindi po tayo dadaan kay Panginoong Hesukristo. Okay? So, huwag po tayong lalagpas na pupunta kay Abba Father kung hindi po natin kilala si Jesus Christ. Okay? So, alaman po natin yung pagkamakadiyos ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. In that, diretso na po yung pag-aaral po natin. At magkakaraon pa tayo ng malawak na pangunawa sa salita ng Panginoon, and that we will begin together in unity. Magkakaroon po tayo ng unity na we will declare that Jesus Christ is our Lord. Yun po yung sinasabi doon sa Philippians 2 verse 9 to 11, that every tongue will confess that Jesus Christ is our Lord, and every knee will bow down to worship Jesus Christ for the glory of our Abba Father. So, I hope na may natutunan po tayo sa ating mga simpleng video, and I hope and pray na patuloy din po kayo na nagbabasa ng salita ng Panginoon, and patuloy po kayo na nananatili sa ating pananampalataya na Jesus Christ is Lord, at maraming salamat po. And I hope na magkaroon pa po tayo ng time at makagawa pa po tayo ng maraming video sa aking journey sa pagbabasa ng Bible. And I hope na marami pa po tayong ma-share. So let us continue to pray na magkaroon po tayo ng time na ibahagi ang salita ng Panginoon. And yun lamang po, glory to God and shalom, shalom. Bye!